Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte upang ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Git ng Vice Presidente, lumalabag ito sa 1-year impeachment ban at may tuturing ng initiated ang unang 3 reklamo nang matanggap ito ng House Secretary General. Kaya hindi na dapat isulong ang panibagong kaso. Hiniling din ito sa Korte na pagbawalan ang Senado sa pag-aksyon sa ika-4 na impeachment complaint. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan na niya nito ay inihahanda na ang plenary hall at iba pang kagamitan para sa isasagawang paglilitis. Pinag-aaralan pa ang impeachment rules, ngunit maaring amyendahan ito kapag nagbalik sesyon ang Senado. May nagboses na kung babaguhin na natin ng kompleto lahat ng gusto natin baguhin sa rules, baka maging basehan nyo na magreklamo ang nasasakdal dahil parang changing the rules in the middle of the game na nandyan na yung impeachment. So baka ang baguhin lang namin yung mag-a-apply sa future impeachments at hindi pa sa kanya. Bagaman yung rules of court ay suppletorily applicable naman na, so yung mga bagong provision ng rules of court, baka hindi na specifically kailangan ilagay pa ron. Hataw Balita Ngayon. Iginiit na ilang kongresista na dumaan sa tamang proseso ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at dapat itong ituloy. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Batangas 2nd District Representative Chervil Luistro, walang basihan ang petisyon para pigilan ang kaso dahil sinunod nila ang verification rule at matagal na ang pinag-aralan ang mga reklamo. Tinuligsa rin ng ilang mambabatas ang hakbang ng Vice Presidente na tinawag nilang desperadong pagtatangka upang takasan ang pananagutan. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Hataw Balita Ngayon. Mas maraming Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa sa kampo ng mga Duterte. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research. Base sa tugon ng Masa Survey na isinagawa noong nakaraang buwan, 36% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 18% ang pabor sa mga Duterte. Samantala, 26% ng mga respondent ang nagsabing hindi sila panig sa alinman sa dalawa at 12% naman ang hindi sigurado o tumatangging sumagot. Hataw Balita Ngayon. Naghain ng motion for preventive suspension sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez laban sa ilang leader ng Kamara. Kabilang sa mga inirereklamo, sina House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal dahil sa umano'y anomalya sa 2025 national budget. Inakusahan silang sangkot sa falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hataw Balita Ngayon. Pinabulaan na naman ni Senator Christopher Bongo ang aligasyong wala ng pondo ang malasakit centers sa ilang ospital sa bansa. Iginiit niyang may sariling budget ang 4 na ahensyang namamahala rito kaya't hindi ito maaaring maubusan ng pondo. Ayon sa Department of Health, patuloy ang suporta para sa mga mahihirap na pasyente alinsunod sa Malasakit Centers Act. Hataw Balita Ngayon.
Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na mananagot ang sinumang sangkot sa anomalya ng SHS voucher program. Ayon kay Angara, seryoso ang DepEd sa investigasyon at magsasampa ng kaso laban sa mga mapatutunayang nananamantala sa sistema. Hinimok din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang irregularidad upang matiyak ang pondo ay mapunta sa tunay na nangangailangan. Siguro sasample kami ng mga tao dito na nakatingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao. Yun siguro pwedeng sabihin clerical error yun, pero yung mga talagang may pattern na talagang nagtitake advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo natin yun. Hataw Balita ngayon. Inatasan naman ng Pasig Regional Trial Court ang kampo ni Apollo Quiboloy na magpaliwanag sa kanyang recorded video message sa isang pagtitipon at naipost sa social media. Ayon sa korte, labag ito sa itinatakdang mga alituntunin dahil hindi pa ito nabibigyan ng pahintulot. Iginiit naman ng kanyang abogado na pinayagan ng korte ang pagpapalabas ng mensahe bilang bahagi ng kanyang kampanya sa pagkasenador. Hataw Balita ngayon. Idiniklara ng Commission on Elections sa COMELEC na isang election offense ang red tagging sa ilalim ng bagong resolusyon para sa 2025 midterm elections. Sino mang maugnay sa isang individual o grupo bilang subversibo o terorista nang walang ebidensya ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at madiskwalipika sa pagboto. Iginiit ng COMELEC na dapat manaig ang respeto sa kampanya, bagaman hindi pinagbabawal ang negatibong pangangampanya basta't hindi ito paninira. Despite the pressures coming from certain sectors or groups, ay pinarapat natin na ilabas ito sapagkat naniniwala tayo na hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Hataw Balita ngayon. Naglabas po ang Commission on Elections sa COMELEC ng resolusyon na nagpapataw ng parusa sa sinumang mga api o pagmumula ng diskriminasyon sa mga kandidato at taga-suporta sa panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang paglabag sa anti-discrimination rule ay ituturing na election offense at maaaring humantong sa diskwalifikasyon ng kandidato. Magsisimula ang campaign period para sa lokal na posisyon sa March 28 at magtatapos sa May 10. Hataw Balita ngayon. Isang chopper ng Chinese People's Liberation Army ang lumapit ng 3 metro sa eroplanong gamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR na ayon sa Philippine Coast Guard ay maaaring humantong sa trahedya. Inilarawan ito bilang pinaka-mapanganib na pagharang ng China laban sa Pilipinas gamit ang isang helicopter. Plano ng National Maritime Council na magsampa ng panibagong diplomatic protests laban sa China na patuloy nitong agresyon sa West Philippine Sea. I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends, were actually on board the BIFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. Hataw Balita ngayon. Pinababantayan ng Bureau of Immigration ang bagong modus ng illegal recruitment matapos ipatigil ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Target ng mga sindikato ang dating POGO workers at call center agents na inaalok na mataas na sahod at kadalasang nire-recruit mismo sa loob ng business process outsourcing companies. May mga naiulat ding kaso ng pagkulong, torture at ransom na umabot na sa 400,000 para sa paglaya ng mga biktima.
Ito pong mga nare-recruit na ito, meron po tayong mga nakukuhang information na may recruitment ongoing inside BPOs. So yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, mga BPOs, meron pong mga kakuntsaba itong mga scam hubs abroad that are embedded inside BPOs that recruit yung mga empleyado doon para lumabas po ng bansa. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government sa posibleng pananagutan ng mga opisyal ng Pasay City sa kabila ng Total Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ban. Ilang POGO hub sa lungsod ang ni-raid kabilang ang SA, Rivendell, San Juan Technology, Kimber, High Technology at Heritage Hotel. Samantala, binabantayan din ng Bureau of Immigration ang maliliit na POGO groups na patuloy na nag-ooperate sa bansa kung saan mahigit sa 11,000 foreign workers ang naharap sa deportation. Although the local chief of police has always been with us in the fight against illegal POGO, but we're taking a look at the possible culpability, criminal liability of LGU officials, primarily those in the issuances of the mayor's permit, the BPLO certificates, the business permit, so to speak. So we have not yet reached a conclusion together with Department of Justice and the DLG on how to proceed, but the case build-up is already ongoing. It's there. Hataw Balita ngayon. Itinaas ng PhilHealth ang coverage rate para sa dengue sa gitna ng pagdami ng kaso at pagdeklara ng outbreak sa ilang lugar sa bansa. Mula 16,000 magiging 47,000 ang coverage para sa severe dengue, habang ang mild dengue hospitalization ay tinaas naman sa 19,500 mula sa 10,000. Pinapaalalahanan din ng PhilHealth ang mga miyembro nito na libre ang consultation package para pa rin sa kanilang mga dependents. Hataw Balita ngayon. Inaasahang madidesisyon na naman ng LTFRB sa April ang petisyon ng ilang transport group na humihiling ng dagdag pasahe sa jeep. Sa kabila ng pag-atras ng grupong PEDGEO-DAP at LTAP, tatlong grupo pa rin ang nagsusulong ng 2 pisong provisional increase upang maibsan ang kita nilang nawawala dahil sa mataas na presyo ng diesel. Hihintayin pa ng LTFRB ang komento ng National Economic and Development Authority sa magiging epekto ng taas pasahe sa ekonomiya bago maglabas ng pinal na desisyon. By at least at the most is April po. By then po nandito na yung komento ng NEDA sa amin pong request for a yung epekto po sa ekonomiya kung sakali man pong mapagbigyan ang ganitong mga fare hike increase. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang Department of Energy na ang malamig na panahon dulot ng La Nina ang makakatulong sa pagpapababa ng demand sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mas konting appliances ang gagamitin ng mga consumer para sa pagpapalamig. Binibigyan din ng DOE ang patuloy na pamumuhunan sa renewable energy dahil mas mabilis itong maitayo at makatutulong sa supply ng kuryente sa bansa. Hataw Balita ngayon. Formal nang naipamahagi sa mga lungsod ng Valenzuela, San Juan, Navotas at sa Camarines Sur Province ang murang bigas mula sa National Food Authority o NFA bilang bahagi ng food security emergency. Planong maibenta ito bago ang campaign period sa mga tatakbo sa lokal na posisyon upang matiyak na hindi ito magagamit sa iligal na pangangampanya ngayong eleksyon. Subalit, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture na mag-apply ng exemption sa Commission on Elections upang masiguro na mauubos ang supply ng murang bigas. Bunsod dito, aasahang magiging available na ang 35 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan at Kadiwa Store, maging sa mga mismong munisipyo ng ilang lokal na pamahalaan.
we are actually releasing a letter to the COMELEC also na meron kaming program, officially informing them na may programa kaming ganito humingi kami ng tulong sa kanila na kung mga nag-apply na LGUs ay mabigyan nila ng exemption. Hataw Balita ngayon. Mag-i-invest naman ng NLEX Corporation ng 1.4 billion pesos upang mapabuti ang toll system, kabilang ang paglalagay ng Automatic License Plate Recognition o ALPR cameras sa lahat ng 315 toll lanes. Papalitan din ang 127 R-feed antennas ng high-frequency antennas upang mapabilis ang pagbasa ng R-feed stickers at mapadali ang transaksyon sa toll booths. Bukod dito, magdaragdag ng speed cameras at bagong toll lane computers upang mapahusay ang seguridad at serbisyo sa NLEX at Subic Clark Tarlac Expressway. Hataw Balita ngayon. Maraming paaralan naman ang nagsuspindi ng klase sa February 25, 2025 upang gunitain ay ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang dito ang De La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University at iba pang paaralan mula sa EDSUR Consortium at CITES, CM Schools Network. Samantala, ilan namang universidad tulad ng University of the Philippines at Ateneo de Manila University ang magpapatupad ng alternative learning o asynchronous classes. Hindi sinasadyang masibak sa trabaho ang ilang opisyal ng United States Department of Agriculture na tumututok sa kaso ng avian flu sa bansa. Ayon sa ahensya, sinisikap nitong mapabilis na maayos at maitama ang sitwasyon upang makabalik sa trabaho ang mga naapektuhan. Bagamat ang ilang mga posisyon na sumusuporta sa pagtututok sa kaso ng birds flu ay naabisuhan na ng kanilang huling araw sa trabaho sa katapusan ng linggo, ay agad naman itong iniwasto at ipinagwalang bisa ayon sa tagapagsalita ng USDA. Dagdag pa ng ahensya, ang mga posisyon sa frontline ng Food Safety and Inspection Service ng USDA ay tinuturing na mga posisyon sa kaligtasan ng publiko, kung kaya't patuloy rin itong kumukuha ng mga manggagawang kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at sapat na supply ng pagkain. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng US Senate ang magiging bagong kalihim ng Department of Commerce kasabay ng tumitinding tensyon sa kalakalan ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fogaban. Hataw Balita ngayon. Pabor ang mga senador ng Estados Unidos kay Howard Lutnick upang maging bagong kalihim ng Department of Commerce ng bansa. Nagbotohan ang mga senador noong nakaraang Miyerkules kung saan 51 ang pabor kay Lutnick habang 45 ang hindi sang-ayon. Tutulong si Lutnick sa kasalukuyang pagpapatupad ni US President Donald Trump ng dagdag na taripa kabilang na ang Mexico at Canada. Nakatakda ring magkaroon ng bagong polisiya ang US Department of Commerce patungkol sa import taxes. Pangangasiwaan din ni Lutnick ang Bureau of Industry and Security kung saan iimbestigahan nito ang paggamit ng US technology and services ng mga Chinese artificial intelligence firms. Cres Fogaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba ang presyo ng pagkain sa Canada mula noong May 2017 ayon sa statistics ng Canada. Sa kabila nito, mas mataas pa rin ng bahagya ang tala noong Enero ngayong taon kumpara nitong Disyembre. Ito ang humahataw na balita ni Melda Andrada. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng ulat nitong nakaraang Martes, February 18 ang Statistics Canada ukol sa inflation rate ng Canada. Ayon sa ahensya, tumaas ng 1.9% nitong nakaraang Enero ang annual pace ng inflation sa bansa. Anila, ang bahagyang pagtaas na ito ay dulot ng mas mataas na energy bill na umabot sa 5.3% dahil sa mas mataas na presyo ng gasolina at natural gas.
Ngunit dahil sa ginawang GST-HST holiday mula December 9, 2024 hanggang February 15, 2025 o ang tinatawag na Goods and Services Tax, Harmonized Sales Tax, ay napigilan nito ang lubhang pagtaas ng inflation rate. Kaalinsabay nito, bumagsak din sa 5.1% ang mga presyo ng pagkain sa mga restaurant noong Enero, kung saan maging ang mga alak, tobacco products at recreational cannabis ay bumaba ng isang full percentage. Dagdag naman ni Nathan Jansen at Claire Fan, mga ekonomista ng Royal Bank of Canada, dahil sa ginawang tax holiday na ito, aabot pa ng Marso bago makakuha ng malinis at eksakto na Consumer Price Index. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Wala naman sa isang pangarap na makapag-aral sa tanyag na culinary school. Tunghayan natin ang kwento ng isa nating kababayan na matagumpay na nakapagtayo ng negosyo sa Paris, France. Ito ang umahataw na balita ni Jihan Tamas Hunas. Hataw Balita ngayon. Meet Jem Gina. Ipinanganak siya sa Pampanga, ang tinaguriang food capital of the Philippines. Kaya naman likas sa kanya ang pagkakaroon ng talento sa pagluluto. Alam niyo ba na isang nurse pala itong si Jem sa Pilipinas? Pero dahil first love niya ang cooking and baking, ay nagdesisyon siya na baguhin ang kanyang career path. Sa kagustuhan din niyang lalong hasain pa ang kanyang talento, siya ay nag-aral sa tanyag na French Culinary School sa Paris, ang Le Cordon Bleu. Noong una ay plano lang ni Jem na mag-aral at magkaroon ng work experience sa Paris, pero ika nga nila, God has other plans. Nung na-acquire ko na lahat ng mga skills and natutunan ko na din mag-French, ready na ako mag-work dito. However, nag-close almost lahat ng mga pastry shops na gusto kong pag-workan during COVID. So, naisip ko na siguro pwede kong itry na mag-business from home. Nagkaroon na si Jem ng ilang restaurant sa Pilipinas, pero kinailangan niya na muling magsimula sa umpisa. With the help of social media at mga kaibigan, ay naisipan niyang buksan ang Jem La Patisserie, isang macaron shop sa 2nd arrondissement na kilala bilang affluent area sa Paris. Nag-run lang ako ng little survey sa Instagram ko kung anong gusto ng mga followers ko na gawin ko na pastry. Macaron, 100% yung pinili nila. So naisip ko, why not do macarons? I love macarons. So. At syempre, bilang isang Pilipino ay hindi mawawala ang Pinoy favorites na kanyang kinalakihan. Using yung mga flavors na familiar ako, like ube, calamansi, pandan, tamarind, and also sriracha sauce. So laging mayroong Filipino element dun sa mga ginagawa ko. Fusion lagi siya, French and Filipino. Kasi yun yung combination ng education ko in pastry, yung pinag-aralan ko dito. And of course, dahil Filipino ako. Bukod sa made in-house ang kanyang macarons, karamihan sa mga ingredients na gamit ni Jem ay locally sourced at mayroon din na galing pa sa Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ni Jem ang sinaserve niyang kape na galing pa ng Sagada Mountain Province. With its smooth and non-acidic feel, ito na siguro yung one of the best coffee na matitikman mo sa Paris. Opening up a business has its ups and downs, lalo na kung ito ay gagawin mo sa ibang bansa na mayroong sariling batas, lengguwahe at marami pang iba. Kailangan ko talagang mag-aral ng French full-time. So, actually more than full-time kasi even after ng school, nag-enroll talaga ako sa school to learn French. Even after nung klase namin, pag-uwi ko, nag-aaral pa rin ako ng language. Kasi yung kontrata, French na siya. So, kailangan naiintindihan mo siya bago mo siya signan. Second, yung weather. Kasi, hindi talaga ako, kahit lumaki ako sa Baguio, hindi ako sanay sa winter. For me, sobrang lamig. Ang hirap mag-work for me pag winter. Talagang pinupush ko talaga yung sarili ko na bumangon kahit madilim. Tapos maglakad kahit malamig.
At yun, mag-work kahit yun, dark pa rin talaga. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Jem, pursigido pa rin siyang ituloy ang kanyang negosyo. Siguraduhin nyo lang na yung business talaga yun yung linya ninyo at willing kayong gawin yung kailangan na work para matupad siya, para mangyari siya. Kung meron mang negative things sa environment ninyo, ignore. If the negative thing helps you, then take note. Ayusin muna natin yung mind natin bago tayo sumulong sa business. Kasi for me, yun talaga yung either magiging obstacle natin or weapon natin as we run the business. Higit sa lahat, naniniwala si Jem na kaya nating gawin ang anumang bagay kung tayo ay hihingi ng tulong at patnubay ng Diyos. And also, huwag nating kalimutan ang Diyos. Lagi tayong mag-pray at magtiwala na ipagkakaloob ng Diyos yung pinagpe-pray natin as long as sincere yung heart natin. Kasi maraming bagay dito sa business na for me, dinaan ko talaga sa prayer. Siguro, kung hindi ako nag-pray nung time na yun, matagal na ako nag-give up. Yun lang. Kasi we can work as hard as possible, pero maraming bagay talaga na hindi natin makokontrol, na tanging ang Diyos lang talaga ang makakatulong at makakagabay sa atin. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagsagawa naman ng pagdinig kahapon ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB sa petisyong dagdag pasahe sa jeep ng mga transport group. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Joel Bolano, ang Chief Technical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang magbigay detalye ukol sa nasabing usapin. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Bolano. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo, Ginoong Joel, ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Miss Ann. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig sa inyong programa. Maraming salamat po. Miss Ann, at long time no hear po. Oo nga po. Long time no hear, no see. Okay. Sir Joel, gaano kataas po ang tsansa na magkaroon ng taas sa pasahe talaga dito sa jeep? If I'm not mistaken, 2013 pa nga naman talaga yung last na magtaas ng piso, yung pamasahe sa jeep. Sige nga po, Mr. Joel, bigyan mo kami ng update dito. Thank you, Miss Ann. Kahapon nga po ay nagkaroon po ng pag-rig po ang FRB patungkol po doon sa kanilang petition na na-file po ito noong 2023. Ito yung piso na pinagkaloob po doon sa ating mga operators and drivers. So, dahil provisional po yon, kaya continued po yung pagdinig. Kaya lang ngayon lang ulit na isa kasi kung matatanda natin, after po ng piso, nagbaba naman po yung ating mga fuel. So, ngayon po ay nag-fluctuate po yung ating fuel ngayon. So, kahapon po, binigyan po ng directive yung ating petitioner na mag-file ng updated position paper nila doon sa kanilang huling petition na pinalo po sa ating LTFRB. Sabihin po, magkano yung hinihingi nilang dagdag po? Tama ba? 5 pesos kung matutuloy? And then, 2 piso sa susunod na kilometro? Tama po ba yun, Sir Joel? Ang original talaga, minsan, 2 beses kasi nung mga nakarang taon sila nag-file. Nung una po ay noong 2022 na na-approve po doon ay 3 pesos pa rin naman sabay-sabay. Ang hinihiling po nila noong 2022 ay 15 pesos. At nag-grant po doon ay 3 pesos. Kaya from 9 pesos, naging 12 pesos po noong 2022 yung ating minimum fares of jeep. Tapos nung 2023 po ay nag-file po ulit sila ng panibagong petition dahil kung natatandaan natin, umaabot po ng 60 plus yung ating fuel noon. Ang hiniling naman po nila doon ay 17 pesos from 13 to 17. Pero ang grinant lang po ng board at that time ay provisional na 1 peso. Kaya yung 12 pesos naging 13 pesos na yun po ngayon ang ating pong minimum fare para po sa PUJ.
So yung pong 2023, yung pong pinagbabatayan ngayon. Kaya nga, ang ginawa po ng board, dahil medyo hindi naman pareho yung mga prices ng fuel natin at that time sa ngayon, ay pinag-file po ulit ng panibagong updated position paper yung ating po mga petitioner kung ano talaga yung kanilang amount na hinihingi sa ngayon. Okay, so sabihin, nasa kamay nila because of that. Nasa kamay nitong mga petitioners po kung magkano talaga ang pwedeng idagdag. Pero sabi nga nung iba, panahon naman talaga po dahil siyempre sa sunod-sunod na pagtataas po ng mga kauring produkto ng petrolyo. Pero paano ba nakakatulong dito yung fuel subsidy program ng gobyerno? Di ba tayo nadidelay dito? How about the pondo? Yung pondo ba nito timely na naibibigay sa kanila? Paano nila ito napapakinabangan at paano ito nakakatulong sa kanila? Okay. Malaking tulong ito, minsan kahit sabihin po natin na ito isang one-time na binibigay, nakakatulong ito sa kanila. Pero gusto lang natin liwanagin na yung fuel subsidy po ay iba ho doon sa petition nila. Kung matatandaan ho natin minsan ng mga nakarang taon, may fuel subsidy rin ng 22, 23. Pero nagkaroon pa rin po ng mga increase sa sale. So depende po yan sa pag-appreciate po ng board doon sa situation kung gaano ba talaga kataas yan. Ano pa ba yung ibang basis ng board o ano pang dahilan para kailangan po magtaas. Pero tama po kayo, malaking tulong po yung fuel subsidy na taon-taon po ay pinupundohan ng ating pamahalaan. Nung last year ho, ay nagbigay po ng 2.5 ang ating pamahalaan at ang 2.5 po na ito ay ipamigay na po karamihan nito sa ating mga PUV operators. May mga naiwan pang konti. Pero ngayong taon ay binigyan po ulit ng allocation yung fuel subsidy na another 2.5. Hinintay lang po ng DOTR sa ng LTFRB na ma-release po yung fund para masimulan po ulit. Pero lagi po natin tandaan, yung fuel subsidy naman minsan, may nag-trigger po dyan kung kailangan bigayan po. Yung nakalagay po yan sa batas na tagaan na kailangan magkaroon muna ng average fuel price in the international market na 80 pesos per barrel. $80 per barrel. So pag kayo umakit na po yan doon at lumampas na, doon na po mag-trigger yung pagbigay ng fuel subsidy. Okay. Sir, you made mention a while ago, 2.5 billion noong nakaraan and 1.5 billion ngayong taon. Abay, medyo ang laki ng... 2.5 2.5. Ilang mga... 2.5 pa rin po. Ilang mga drivers, operators ang nagbe-benefit po dito? Sa LTFRB, ang target beneficiaries natin nasa 200 plus drivers and operators ito, Ms. Ann. Kung hindi ko lang exact, but lampas po ng 200,000 nationwide. Sir, I understand mayroon nag-back out na isang grupo. Nag-back out sila dito sa petition for fare hike. Ito ba ay makakaapekto o tuloy pa rin? Kasi majority ng mga grupo ang nagpo-push para dito sa fare hike po. So ngayon, Ms. Anna, kung sakali wala akong idea doon sa kung sino may ito nag-back out kung mayroon man. Pero hanggat mayroon pong petition na nakalagak po o na-file sa LTFRB, ay tuloy-tuloy po yung pagdinig po niyan. In fact, nabanggit ko kahapon yung pagdinig. Binigyan sila hanggang February 28 to file their updated position paper para magkaroon po ulit ng next hearing sa March 8. Okay, so we'll be waiting for that. March 8, magbibilang na lang ilang araw. May iba naman po ako, Sir Joel. Mayroon tayong application ng special permit. I understand dahil sa long holiday, napaaga yata yung pagbibigay ninyo po. Tama po ba? Medyo maaga ngayon, Miss Ann, pero usually a month before talaga, start na kami para hindi naman mag-hold doon sa... Sir Joel, parang nawala po kayo? Okay, ulitin niyo po yung portion na yan. Go ahead, Sir Joel. Nawala kayo doon sa portion na yan. Pakiulit po. Thank you. Opo. Maaga ng konti ngayon, Miss Ann, no? Pero usually po, 1 month before talaga the Holy Week or the holiday, ay nag-i-issue na po tayo ng notice for the filing of the special permit para po ang gusto po ng LTFRB a week before ay hawak na po ng ating mga operators ng kanilang special permit. Para nang sa ganun ay tamang date o
araw, makapagsimula po sila ng kanilang operation nang makover po talaga lahat ng araw na dapat ay nag-special permit. Okay. Isa pang tanong. Paano nyo pinaghahandaan? Pinaghahandaan ng LTFRB. May papasok na bagong secretary ng DOTR. I-endorse ba nila ang pagpapatuloy ng modernization program? Anong plano? Mayroon na po ba kayong naulinigan? Sa ngayon, minsan wala pa tayong balita dyan. Pero sa tingin ko naman po, ay susuportahan naman ito ng ating bagong secretary. Mag-assume pa lang po siya bukas at mag-meeting pa lang po yung ating mga head ng agency. Okay. Ito pa, may mga aalis din ba sa LTFRB na sasama? Di ba nag-resign na si Secretary Bautista? O sige, makauna na kami ng balita kung mayroon kang alam, Sir Joel. Wala pa tayong balita din dyan, Miss Ana, no? Kasi sa ngayon, tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng ating mga officials at employees ng ating mga agencies under the DOTR. Ayan, napaka-safe ng answer niyo, Sir Joel. O sige, sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita, ano yung pinaka-mensahe niyo? Lalong-lalo na yung mag-aantabay ng mga nagpo-push para sa fare hike. Please go ahead po. Thank you, Ms. Ana. Sa lahat po ng ating mga drivers and operators, lalo na po sa ating mga pasahero, ito pong petition po ng fare hike ay masusi pong pinag-aaralan niyo ng LTFRB o ng ating pamahalaan. Para kung sakali po magkaroon ng desisyon ang ating board, ay ito po ay balanse at lahat po ay mag-benefit at inaaral ito ng mabuti at kinukuha po lahat po ng posisyon, lalo na po ng ating sektor ng transportasyon, ng ating commuters. Again, also with our government agency like DONETA, para po naman doon sa epekto sa ating inflation o sa ating ekonomiya. So, lahat po yan tinitingnan ng ating pamahalaan. Kaya umasa po kayo na ang LTFRB po ay patuloy na magbibigay po ng servisyo at magbibigay po ng desisyon sa ating mga operators and drivers at mga riders ng ating pasahero ng balance para po lahat po mag-beneficio. Maraming salamat, Nisan. Good morning. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Joel Bolano, ang Chief Technical Division ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Keep safe, magandang umaga po. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Huwebes, February 20, 2025. Sa ngayon, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies which is yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot nitong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies, mainit na hangin, yung interaction po nito or yung salubungan ay ang nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon pati na rin sa kabuuan ng Visayas. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa pero iba yung pag-iingat pa rin po dito po sa seaboards po natin sa may eastern at northern ng Northern Luzon, dulot po na matataas pa rin po ang inaasahan nating alon. Ang sunrise mamaya ay 6:18 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:02 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Pinabulaanan ng Lucena City Police Office ang mga nag-viral posts sa social media na di umano'y insidente ng pagdukot sa lungsod. Si Japet Cablaida
humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga mamamayan ng Lucena City ang nag-viral na social media post na umano'y pagdukot o tangkang pagdukot sa ilang individual. Gayunman, marin itong itinanggi ng Lucena City Police at sinabing wala itong katotohanan. Gaya na lamang ng viral post na pagdukot sa 23 anyos na lalaki na empleyado ng isang mall sa Lucena City. With our recorded na nireport sa atin, including sa Facebook post natin, wala pong katotohanan po yun. Wala pong officially na nawala at wala pong nakarating sa station natin na nireport na missing person na hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. So these are all false claims and inamin niya na this is a false claim na nagkaroon lang siya ng slight personal problem. So nangyari ito. Agad namang humingi ng paumanhin ang napaulat na nawawalang lalaki kaugnay ng kumakalat na maling impormasyon. Sa lahat po ng citizen ng Lucena City, gusto ko pong humingi ng tawad po. Hindi po talaga ako na-abduct. Ang totoo po ay nagsuffer lang po ako sa depression. Pasensya na po. Isa pang insidente ng umano'y abduction sa estudyante sa isang paaralan sa Lucena City ang pinasinungalingan ng pulisya. Nag-react po tayo. So nagpadala po tayo ng investigador doon. Tapos yung patroller po namin na foot patrol sa naka-mobile, nag-responde doon sa school. Then yung women and children sa police natin, in-interview yung bata. At sabi ng bata, may lumapit na lalaki sa kanya na nakamotor at nagtanong lang ng direction. Then after that, yun na, pinost na sa Facebook of, let's say, concerned citizen, no? But yung pagka-post niya kasi is alarming siya talaga sa mga magulang, no? Dahil sa takot, ayon sa Lucena City Police Office, ilan sa mga magulang ang pansamantalang hindi muna pinapapasok sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Mahigpit na paalaala ng Lucena City Police na maging maingat at responsable sa ipinopost at isinishare sa social media. Mas mainam po or mas mabilis na i-report nyo po sa amin directly and then mas mabilis yung yung action. Kasi if not, the other context here is baka nag-a-attract lang tayo ng attention or we are just sowing confusion to the public. Kawawa naman po yung nagtatrabaho mga magulang na naalarma dahil yung mga anak nasa school nila. Japet Cablayda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iniyak naman ng Office of Civil Defense na handa nang tumanggap ng evacuees ang Himamaylan Tent City na may 300 tents para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Kasalukuyang isinasagawa ang pag-install ng mga pangunahing pasilidad tulad ng tubig, kuryente at ilaw upang matiyak ang kaligtasan ng mga lumikas. Patuloy din ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagbibigay ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuees. Hataw Balita ngayon. Gagamit naman ng automated ticketing system ang probinsya ng Aklan para sa mga turistang papasok sa isla ng Boracay. Bunsod nito, inaasahan magiging hassle-free na ang pagdating at pag-alis ng mga bibisita sa one of the world's best island destination. Si Lelaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Pag-abot mo sa JP Port, ay may counter. Pag-abot doon, di may QR code na. May scanner man ito ron, i-scan lang, dito ka dayo. Isinasaayos na ng provincial government ng Aklan ang sistema para sa Unified Ticketing System sa Boracay. Ito ay upang mapadali ang pagpasok ng mga turista sa isla. Sa ngayon kasi, bago makapasok sa Boracay, 4 na counter pa ang pipilahan ng mga bisita. Kasama rito ang registration, verification, terminal fee, environmental fee at pamasahe sa bangka. Kaya kapag peak o holiday season na, dagsa ang mga turista, umabot hanggang labas ng Jetty Port ang pila. Ganon din ang nangyayari kapag magbabayad na ang mga turista para makalabas ng Cagban Port. Sa pamamagitan ng Unified Ticket System, maiiwasan na ang mahabang pila dahil pag-isahin na ang payment para sa lahat ng mga babayaran. Maaari na rin makapag-book o makapagbayad online ang mga local and foreign tourists.
Nitong Martes, isang contract signing ang pinirmahan ng provincial government at Topline Business Development Corporation para sa mabilis na ticketing process. Pero asahan ng karagdagang 70 pesos na convenience fee para sa service provider. May choice pa naman yung turista kung gusto nila mag-online or kung if they want na mag-manual muna. Yun nga, at least pipila sila kung magmamanual sila, while kung gagamitin nila yung system, at their fingertips na lang yung yung procedure. So pagpasok nila, tap lang sa turnstile para diretso hanggang sa boat na ito. Mayroon pa rin namang kiosk para sa manual payment ng mga walk-in tourist. Ayon kay Aklan Provincial Administrator Attorney Selwyn Ibarita, kapag naayos ang sistema at may sapat na equipment na, maari na itong ipatupad sa katapusan ng Abril. Pinag-aaralan na rin ng provincial government na maging unified ang bayad sa airline ticket, hotel accommodation at transportation. Sa kasalukuyan, umaabot sa 6,000 ang daily tourist na pumapasok sa isla ng Boracay. Leylaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Dumaong na sa Puerto Princesa City, Palawan, ang MS Nordam cruise ship. Bit-bit nito ang nasa 1,727 na mga turista at 776 na crew. Nakatakda ito mag-ikot sa mga kilalang pasyalan ng lungsod tulad ng Underground River, Honda Bay at mga historical site. Masayang sinalubong naman ito ng mga tauhan ng Puerto Princesa City Tourism Office na may sayaw ng City Band Dance and Arts at Jose National School Drum at Lyre. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang bus indoctrination ng MCGI. Day 9 na po tayo. Mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Santiago 1:23 hanggang 24. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. At yan po ang umahataw na balita ngayong umaga, Huwebes, ika-20 sa buwan ng Pebrero, 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News, syempre nariyan si Rap. Yan, mga kasama natin dyan. Maraming salamat. Si Races naman dito sa radyo. At syempre kasama natin ang UNTV News and Rescue. Ito, ulitin ko, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre po, sa ngalan ni Amigo Sherwin Colobong, ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat Dantley and Diyosa. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.